Magandang babae, iniregalo sa mayamang bulag. Dear love. Ano? 20 million pesos? Yun ang ibabayad ng sinasabi mong matandang lalaki na gusto kong bilhin? Oo anak, hindi ba ang laki-laki? Makakaahon na tayo sa kahirapan. Tapos bukod pa sa 20 million, siya na rin ang magpapa-opera ng puso ko. Kaya anak, pumayag ka na. Pero bakit ako? Anong meron sa akin? Hindi ba meron kang account dun sa video app na pwedeng gumawa ng mga maiikling video? Sumasayaw-sayaw ka pa nga doon, hindi ba? Nakita yun ng matandang lalaki na yun. Nagandahan sa'yo. Pinuntahan ka pa nga rito sa bahay, kaya lang wala ka eh. Hindi ko alam kung paano niya nalaman tong bahay natin. Baka naman po talent scout yun. Wala po akong balak mag-artista, okay? Oo, alam kong maganda ako at sexy, pero ayoko talaga. Pakisabi, pass. Hindi anak, isang matandang mayaman ang nagpunta rito. Hindi ka ba nakikinig? Natigilan si Andrea. Pinagmasdan niya ang kanyang ina kung nagbibiro ba ito. Maya-maya ay malakas na tumawa si Andrea. Prank to, no? Nako ma, hindi mo ako mapaprank. Vlogger ka na rin ba ngayon? Saan mo tinago yung cellphone? Tumawad si Andrea sa may ilalim ng TV dahil ang akala niya ay nakatago ro ng cellphone na nagre-record ng video. Tuwad ka ng tuwad. Nakikita ng pante mo. Seryoso ko, Andrea. Talagang interesado ang matandang lalaki na bilhin ka. Kahit nga ako nagulat sa offer niya. Nako, huwag kayong maniniwala sa ganun. Maya-maya budol-budol yun. O kaya naman human trafficking. Sige po, matutulog na ako. Rest day ko bukas, kaya wag niyo na akong gigisingin na maaga. Seryoso ko anak. Good night, Mama. Humiga na si Andrea at binalot ng kumot ang sarili. Pumikit na siya at hindi niya sineryoso ang sinabi ng nanay niya. Para sa kanya, walang tao ang bibili ng tao kahit gaano pa yun kayaman. Andrea! Gising! Andrea! Rest day ko ngayon. Hayaan niyo ako matulog maghapon. Gumising ka! Nandito si Sir Matthew! Napabalikwas ng bangon si Andrea. Magulo ang buhok niya nang makita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit. May tungkod ito na hawak nito kahit nakaupo. Naghahalo ang puti at itim sa buhok nito. Nakatingin ang matandang lalaki sa kanya. Sir Matthew, pasensya ka na ha. Mahirap talagang gisingin ng anak ko kapag rest day niya. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin dahil masyadong napaaga ang aking pagpunta rito sa bahay ninyo. Gusto ko kasing makita na si Andrea sa personal. Napakaganda mo nga pala talaga, Andrea. Hindi lang sa mga video mo ikaw maganda kundi maging sa personal. Siya nga pala. Ako nga pala si Matthew de la Serna. Over naman kayo sa papuri. Sandali. Ikaw yung sinasabi ng nanay ko na gusto kong bilhin. Sorry pero hindi po ako for sale. Saka malay ko ba kung mambubudol kayo? Tapos ibebenta niyo ako sa mga sindikato at gagawing prostitute. Nasosobra ka yata sa panonood ng telenovela kaya ganyan ang nasasabi mo. Nag-iingat lang ako. Hirap na no? Umirap si Andrea at hindi siya nangiming tarayan si Sir Matthew kahit mukha pa yung mayaman. Alam ko na hindi ka panipaniwala ang offer ko sa iyo, Andrea. Pero totoo ang lahat ng sinabi sa iyo ng iyong ina. Gusto kitang bilhin. May mga tao kong binayaran upang maghanap ng isang babae na sakto sa hinahanap ko. At sa dami ng magagandang babae na nakita nila sa mga social media site at video sharing applications, ikaw ang napili ko. Okay, Sir Matthew. Tama na? Matthew pong pangalan nyo? Sabihin na natin na totoo kayo. Kunwari, naniniwala na ako na legit ang offer niyo sa akin. Pero, bakit niyo ako bibilhin? Anong catch?
Malalaman mo kapag tinanggap mo ang offer ko. Pasensya na po pero hindi ko tinatanggap. Andrea, ano bang sinasabi mo? Papakawalan mo ba ang pagkakataon na umangat tayo sa kahirapan at maoperahan ako sa puso? Ma, gaya ng sinabi ko, hindi ako for sale. Ano bang tingin niyo sa akin? House and lot? Kotse? Kakanin sa tabi-tabi? Tao po ako. Hindi po ako bagay na binibenta. Tumayo si Sir Matthew at nag-abot ng isang business card. Pag-isipan mong mabuti, Andrea. Kung sakaling magbago ang isip mo, huwag kang mahihiyang tawagan ako, okay? Hindi ko po kailangan yan. Kasi hindi na magbabago ang isip ko. Isa akong babaeng may dignidad at hindi ko ibebenta ang sarili ko sa inyo. Lalo na't hindi ko naman alam kung anong gagawin niyo sa akin. Tumango si Sir Matthew at maayos na nagpaalam. Nang nasa pintuan na ito ay hinabol yon ng nanay ni Andrea at hinawakan sa braso. Hiningi ng nanay niya ang business card at inilagay sa loob ng bra. Sir Matthew, ako na lang po magtatago ng business card niyo ha. Saka may offer din po ako sa inyo. Kung ayaw ni Andrea, baka pwedeng ako na lang ang bilhin niyo. Kahit half the price. Go ako, Sir Matthew. Magkamukha naman kami ng anak ko, sir eh. Nagpakyut ng husto ang nanay ni Andrea na nagbigay ng kilabot kay Andrea. Ma, anong ginagawa mo? Kakahiya ka. I'm sorry pero si Andrea talaga ang gusto kong bilhin. Aalis na ako. Tawagan niyo ako kapag nagbago na ang isip ni Andrea. Tuluyan nang umalis si Sir Matthew. Nakatanggap ng batok si Andrea mula sa nanay niya. Ano ka ba naman, anak? Pagkakataon na natin yun para yumaman at maoperahan ako. Hindi ka ba nag-iisip? Ayoko talaga. Hindi po ako bagay na ibebenta, ma. Siguro kung magtatrabaho ako bilang kasambahay niya, tatanggapin ko. Pero yung bibilihin niya ako tapos hindi ko pa alam ang gagawin ng matandang yun sa akin? Paano kung gawin niya akong parausan? Gusto mo ba yun, ma? Sa panahon ngayon, kung gusto mong mabuhay at umangat, dapat kalimutan mo na ang respeto mo sa sarili mo. Basta, mag-isip ka. At sana ay maisip mo na malaki ang mababago sa buhay natin kapag tinanggap mo ang offer ni Sir Matthew. Si Andrea ang klase ng babae na mas nanaisin na kumita ng pera sa sarili niyang diskarte. Nagtatrabaho siya bilang packer sa isang pabrika ng candy at cookies. High school graduate siya at sa edad niyang 27 ay siya na ang breadwinner ng kanilang pamilya. Panganay siya sa 5 magkakapatid. 2 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang tatay niya. Kasunod nun ay isa pang dagok ang dumating sa buhay niya nang malaman nila ang pagkakaroon ng sakit sa puso ng kanyang ina. Kailangan maoperahan ng nanay niya dahil sa kondisyon nito at malaking halaga ng pera ang kailangan nila para sa operasyon na yon. Simula noon ay kung kani-kanino na sila lumapit para humingi ng tulong pero walang tumulong sa kanila. Lalo na sa ilang politiko na puro pangako ngunit walang aksyon. Para kahit paano ay mawala sa isip ni Andrea ang nangyari sa pagpunta ni Sir Matthew, ay pinuntahan niya ang nobyo niyang si Benjo sa bahay nito. Ngunit ayon sa nanay ni Benjo ay wala roon ang anak nito. Alam ni Andrea kung saan palaging nagpupunta si Benjo. Nagtungo siya sa isang bahay at doon ay nakita niya si Benjo na naglalaro ng tong its kasama ang ibang tao na nakatira sa quarters area. Tumabi si Andrea kay Benjo. Hindi man lang siya nito tiningnan. Nakatutok ang mata nito sa barahang nasa kamay nito. Nandito na palang pampaswerte ko. Buti dumating ka, babe. Kanina pa ako natatalo eh. Babe, pwede bang mag-usap tayo? Dito na lang tayo mag-usap. Gusto ko kasi yung tayong dalawa lang. Kailangan ko lang talaga ng mapagsasabihan nito. Mamaya na, babe. Kapag nakahits ako ng isa. Pero may pera ka ba dyan? Baka pwede makautang kahit 200 lang. Upos na pang taya ako eh. Walang imik na inilabas ni Andrea ang luma niyang wallet. Napangiwi siya dahil 300 na lamang ang laman nun. Ganun pa man,
Binigay niya pa rin kay Benjo ang 200 na hinihiram nito. 4 na taon na ang relasyon ni na Andrea at Benjo. Sa kabila ng pagiging tambay at sugalero ni Benjo, ay minahal pa rin yun ni Andrea. May nakita kasi siya kay Benjo na isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ganun nga siguro kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido. Wala ka nang magagawa kundi sundin ang sinisigaw ng iyong puso. Nang makahit si Benjo ay umayaw na ito sa pagsusugal. Nagreklamo ang mga kalaro nito sa sugal at sinabi na hindi pwedeng umayaw si Benjo. Huwag kayong mag-alala, babalik ako mamaya. Baby time muna. Tara na, babe. Inakbayan ni Benjo si Andrea at naglakad na sila palabas ng bahay na yon. May nadaanan silang sari-sari store at nagtungo ron si Benjo. Aling Iska, 2 stick nga ng sigarilyo. Pakilista na lang sa pangalan ni Andrea. Pagkakuha ni Benjo ng sigarilyo ay sinindihan niya yon at muli silang naglakad. Bakit pinapalista mo ang pangalan ko sa inuutang mo kay Aling Iska? Wala akong trabaho eh. Ikaw meron. Minsan lang ako makakupit sa nanay ko eh. Benjo, hindi kaya oras na para maghanap ka ng trabaho? Nakagraduate ka naman ng high school kagaya ko. Hiring sa amin, mag-apply ka. Ayoko. Mas gusto ko na hawak ko ang oras ko. Talagang hawak mong oras mo kasi tambay ka. Andrea, pinaalis mo ba ako sa laro ko kanina para sermonan ako? Kung yan lang ang sasabihin mo, babalik na ako ron. Okay, sorry. Hindi tungkol dyan ang sasabihin ko. Naglakad pa sina Andrea at Benjo hanggang sa makarating sila sa isang tulay. Umupo sila sa gilid ng tulay habang pinapanood ang pagdaan ng mga sasakyan. Ano nga pala yung sasabihin mo, babe? Walang pagdadalawang isip na ikinuwento ni Andrea kay Benjo ang tungkol sa offer ni Sir Matthew. Sinabi niya rin kay Benjo na tatanggihan niya yun dahil tila isang bagay na nabibili ang pakiramdam niya kung tatanggapin niya ang offer. Ano? Tinanggihan mo? Babe, 20 million pesos na yun. Tapos mapapa-opera mo pang nanay mo. Parang hindi ka naman nag-iisip niyan. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, babe? Ibig sabihin ibebenta ko sarili ko sa matandang yun? Babe, hindi ko nga alam kung bakit niya ako gustong bilhin eh. Babe, eto na lang isipin mo ah. Kahit buong buhay ka magtrabaho sa pabrika na yon, hindi ka magkakaroon ng ganong kalaking pera. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na sumama ako sa isang matandang lalaki? Hindi. Pero kung 20 million pesos ang kapalit, oo. Babe, sa panahon ngayon, dapat ay practical ka. Saka isipin mo ah, sa pera makukuha mo, pwede na tayo magpakasal. Makakapagpatayo pa tayo ng bayat negosyo. Hindi ba? Nangarap mo yun para sa ating dalawa? Oo, babe. Tama ka. Malaki talaga magagawa ng perang yun. Kaya nga tanggapin mo na yung offer na yon. Huwag mo ako isipin. Hindi ako magagalit o magseselos kahit sumama ka sa matandang lalaki na yon. Alam ko naman na ako pa rin ang mahal mo eh. Sa mga sinabi ni Benjo ay nagkaroon ng ilang realization si Andrea. Inisip niya ang mga bagay na pwede niyang magawa kapag nakuha niya ang 20 million pesos. Bukod pa ron ay hindi na niya po problemahin ang pagpapa-opera ng nanay niya. Sa totoo lang, natatakot si Andrea na baka kapag tumagal ang panahon na hindi niya mapa-opera ang kanyang ina ay kung ano ang mangyari rito. Lalo na at sinabihan sila ng doktor na kailangang maoperahan ng nanay niya sa lalong madaling panahon. Malalim na huminga si Andrea. Nakangiti siyang tumingin kay Benjo at tumango. Okay, sige. Tatanggapin ko ng offer ni Sir Matthew. Ganyan nga babe. Pero alam mo, may naisip akong mas magandang ideya. Ano yun? Kung magagawa mo na mapunta sa iyo yung lahat ng kayamanan niya, gawin mo. Hindi ba panggagancho na yun? Ganun na nga. Pero doon ka na eh. Lubusin mo na babe. Yung 20 million pesos, mauubos yun. Pero kapag nakuha mo yung lahat ng meron ng matandang yun, mabubuhay na tayo ng maginhawa habang buhay hanggang kaapu-apuhan natin. Sabi mo, matanda na. Siguro naman hindi na magtatagal ang buhay nun.
Nag-alinlangan si Andrea sa suggestion ni Benjo. Ngunit kapag si Benjo ang nagsabi at nag-utos sa kanya ay sinusunod niya dahil natatakot siya na kapag tumanggi siya ay mawalan ito ng gana sa kanya at iwanan siya. Napangiwi si Andrea sa malakas na tili ng nanay niya nang sabihin niya rito na tatanggapin niya na ang offer ni Sir Matthew. Tumambling pa ito na akala mo ay wala itong sakit sa puso. Ma! Ano ba ginagawa mo? Serkera ka ba? Sobrang happy ko lang kasi pumayag ka na. Magpasalamat po kayo kay Benjo kasi siyang nagkumbinsi sa akin. Nako, Benjo na naman. Anak, hindi ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na yung jowa mong walang pangarap sa buhay. Sinasayang mo ang ganda mo sa kanya. Baka makihati pa yun sa perang makukuha mo kay Sir Matthew. Kung bigyan ko man po si Benjo ng pera galing dun, okay lang. Boyfriend ko po siya. Boyfriend pa lang, hindi pa asawa. Kung tutuusin, wala siyang karapatan sa perang makukuha mo. Pero saka na natin yung pag-usapan. Tawagan mo na si Sir Matthew at sabihin mo na sa kanya na tinatanggap mo na ang offer niya. Dali na, dali na. Dali na. Nasa inyo yung business card? Ay, oo nga pala. Ay, sandali, nandito sa bra ko. Kinuha nito ang business card at inabot kay Andrea. Diyan nyo pa talaga nilagay. Tingnan nyo, lantutay na tong business card dahil sa pawis nyo. Ang dami mong pangkuda. Tawagan mo na si Sir Matthew. Matapos makausap ni Andrea si Sir Matthew, ay sinabi niya sa nanay niya ang naging usapan nila. Masaya si Sir Matthew sa pagpayag niya at ayon dito, bukas ng umaga ay may susundo kay Andrea para ihatid sa bahay ng matandang lalaki. May kabang naramdaman si Andrea dahil hindi siya sigurado kung tama ba ang naging desisyon niya. Isiniksik na lamang niya sa utak niya na napakalaking tulong ang magagawa ng 20 million sa kanya at sa pamilya niya. Kasama na ron ang mga pangarap nila ni Benjo na nais niyang magkaroon ng katuparan. Sinasabi ko sa iyo, Andrea, hindi ka magsisisi sa desisyon mo na yan. Ito ang pinakamatalinong desisyon na nagawa mo sa buhay mo. Hindi ko po alam pero kinakabahan talaga ako. Normal lang yan. Basta, gawin mo ang lahat para matuwa si Sir Matthew sa'yo. Bugaw na bugaw ang dating mo dyan, Ma. Hayaan mo na. Iba ka pa rin sa mga prosti dyan sa tabi-tabi. Ikaw 20 million ang kikitain mo. Pero sa totoo lang, mas inisip ko ang maoperahan ka, Mama. Gusto ko na mawala na ang takot ko na baka isang araw ay bigla na lang kayong mamatay. Grabe naman sa mamatay. Yun kasi ang mangyayari kapag hindi agad kayo naoperahan. Pero hayaan nyo, at least ngayon, mauoperahan na kayo. Di ka pa mamamatay, Mama. Kinabukasan, pagsapit ng 8:00 ng umaga, ay humahangos na pumasok ang nanay ni Andrea sa bahay nila. Nakasuot si Andrea ng sexy na damit dahil yun ang pinapasuot ng nanay niya sa kanya. Ang hinala kasi nila ay gagawin siyang girlfriend ng matandang lalaki. Ayon sa nanay ni Andrea ay naroon ang sundo niya. Napakaganda at mamahalin daw ang sasakyan. Ma, hindi pa masyadong revealing tong suot ko? Kita na nga yata yung kuyukod ko sa sobrang iklay ng palda ko. Okay lang yan. Yung iba nga hindi lang kuyukot ang kita, kundi pati perlas ng silanganan. Bilisan mo na. Nakapark na sa may kanto yung kotse, kulay itim. Basta mukhang mamahalin. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Andrea bago siya lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa kanto ay palakas ng palakas ang kaba niya. Hindi pa rin buo ang loob niya na gawin yon, pero para sa pera at buhay ng nanay niya ay kailangan niya yung gawin. Pagdating sa kanto ay nakita niya agad ang magarang sasakyan na susundo sa kanya. Pinagkakaguluhan yon ng mga tao sa kanila. May iba pa na nagpapapicture sa tabi ng sasakyan. Hoy, tumabi nga kayo. Mamaya magasgasan niyo pa yan. Nagulat ang lahat nang lumabas ang driver ng sasakyan at pinagbuksan si Andrea ng pinto sa backseat. Taas noo siyang sumakay at nauntog pa siya dahil nakatingin siya sa mga tao na may inggit sa mga mata. Dahil sa pagkapahiya ay agad na isinarado ni Andrea ang pinto. Umandar na ang sasakyan. Halos maging yelo na si Andrea sa sobrang lakas ng aircon.
Kung alam lang niya, nagdala sana siya ng jacket. Hindi niya maiwasang sisihin ng nanay niya dahil yun ang nagpasuot sa kanya ng damit na halos kita na ang kanyang kaluluwa. Hindi na alam ni Andrea kung ilang oras ang naging biyahe niya papunta sa bahay ni Sir Matthew dahil nakatulog siya. Nang magising siya ay nakahinto na ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking bahay na akala mo ay mansyon ng itsura. Kuya naman, hindi mo ko ginising. Ayon sa driver ay halos kararating lang nila. Ang sarap daw kasi ng tulog niya kaya hindi siya nito ginising. Tinawagan ni Andrea si Sir Matthew upang sabihin na naroon na siya sa labas ng bahay nito. Ayon sa matandang lalaki ay maaari na itong pumasok at may isang kasambahay na maghahatid sa kanya papunta kung nasaan si Sir Matthew. Nang bumaba ng sasakyan si Andrea ay napasinghap siya nang makita ng maayos ang napakalaking bahay. Meron pang oval-shaped pool sa harapan. Palingalinga siya habang naglalakad papunta sa main door. Nalula siya sa laki ng pinto na gawa sa makapal na kahoy. Kinatok ni Andrea ang pinto. Mukhang magandang panggatong to ah. Napamura si Andrea nang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng maid's uniform ang sumalubong sa kanya. Sa tingin niya ay matanda lang yun ng ilang taon sa kanya. Malaki ang ngiti ng babaeng nagpakilala na si Wena. Hello, Miss Andrea! Ang ganda niyo pala talaga in person, ano? Alam niyo po ba, follower mo ako? Ginagaya ko nga po ang mga sayaw-sayaw mo eh. Thank you. Ikaw bang magdadala sa akin kay Sir Matthew? May nakikita ka po bang ibang tao? Charot lang. Of course, ako nga. Tara po, sunod na po kayo sa akin, Miss Andrea. Sumunod si Andrea kay Wena. Labis ang paghanga niya sa kabuuan ng bahay na yun. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang palasyo. Gandang-ganda siya sa malaking hagdan na may touch ng gold ang design. Inihatid siya ni Wena sa likod ng bahay kung saan naroon si Sir Matthew. Nakaupo ito sa upuan na gawa sa bato. Meron ding fish pond na may mga koi fish. Tumayo si Sir Matthew at sinalubong si Andrea. Pinaalis na nito si Wena. Umupo si Andrea sa isang upuang bato sa harapan ni Sir Matthew. Grabe sir, hindi mo ko in-inform na ganito pala kalaki at kagandang bahay mo. Nakakahiya tong suot ko. Dapat pala nag-gown ako. Natawa si Sir Matthew sa sinabi ni Andrea. Nakakaliw ka talaga, Andrea. Alam mo, hindi importante kung ano ang damit mo kapag nandito ka sa bahay ko. Mas mahalaga kung ano ang nasa kalooban mo. May mga tao na mamahalin at magaganda ang kasuotan pero basura naman ang ugali. Tama ka po dyan, Sir Matthew. Pero, pwede po bang pag-usapan na natin ang dapat nating pag-usapan? Ano po bang magiging kapalit ng 20 million pesos at ng pagpapa-opera niyo sa nanay ko? Umayos ng pagkakaupo si Andrea. Inihanda na niya ang sarili niya sa mga sasabihin ni Sir Matthew. Inasahan niya na ang isasagot nito ay magiging nobya siya nito. Isasama siya sa mga pupuntahan nitong events na ang mga dumadalo ay mayayamang kagaya nito. Ibabalandra siya na parang isang trophy. Bukod doon, ay kailangan niya ring punan ang pangangailangan ng matandang lalaki pagdating sa kama. Doon pa lang ay nais ng magdasal ni Andrea sa mga kilala niyang santo at mga bathala. Virgin pa kasi siya. Kahit kay Benjo ay hindi pa niya isinusuko ang kanyang perlas. Pinipilit siya ni Benjo pero palagi siyang tumatanggi dahil ang gusto niya kapag kasal na sila ni Benjo ay sa kanya rito ibibigay ang matagal na nitong gusto. Gusto kitang irigalo sa anak ko, Andrea. Ano? Ako? Regalo? Sa anak niyo? Tama ang narinig mo. Pero, bakit sa anak niyo? Ang akala ko kaya niyo ako bibigyan ng pera ay para sa inyo. Hindi, Andrea. Iniisip mo ba na gagawin kitang nobya? Hindi ako ganon. Kahit 5 taon ang patay ang asawa ko, faithful pa rin ako sa kanya. Sandali po. Naguguluhan ako. Bakit niyo ako ireregalo sa anak niyo? Walang tiwala sa mga babayang anak kong si Ethan. Matanda siya sa iyo ng 3 taon. Siya ang bunso kong kapatid.
2 years ago, nabulag si Ethan at simula noon nawala na siya ng gana sa buhay. Palagi siyang nasa kwarto niya. Gusto kong gawin mo ang lahat para bumalik ang tiwala niya sa babae at sa sarili niya. Alawin mo siya. Sa madaling salita, magiging companion ka ni Ethan. Hindi po ba marami kayong pera? Bakit hindi niyo siya ipagamot para makakita siya? Sigurado ako na babalik ang tiwala niya sa sarili niya kapag nakakita ulit siya. Matagal na kaming naghihintay pero wala pa kaming nahahanap na donor. Kaya naisip ko na kung sakali na meron siyang magiging kaibigan na babae, baka maging magandang epekto nun sa anak ko. Paano po kayo nakakasiguro na magiging positive ang effect ko sa anak niyo kapag nakipag-friends ako sa kanya? Ayon kay Sir Matthew ay yun ang ipinayo ng doktor ni Ethan. Kailangan itong maging malapit kahit sa isang babae. Kahit nga raw sa mga kasambahay na babae ay hindi na nakikipag-usap si Ethan. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Andrea nang malaman niya na hindi naman pala siya gagawing nobya ni Sir Matthew. Dumako na ang usapan nila sa perang ibabayad ni Sir Matthew kay Andrea. Ang kalahati ng 20 million pesos ay makukuha niya matapos ang 1 buwan na pagtatrabaho niya. 2 taon ang kontrata nila. Pagkatapos ng kontrata ay saka makukuha ni Andrea ang kalahati ng perang napag-usapan nila. Walang kaso kay Andrea ang paraan ng pagbabayad ni Sir Matthew. Alam niyang naniniguro lamang ito. Okay lang po bang mag-request? Pwede bang unahin niyo ng pagpapa-opera sa nanay ko, Sir Matthew? Huwag ka mag-alala. May mga doktor na akong kausap para mag-opera sa nanay mo, Andrea. Maghihintay na lang tayo ng schedule ng operation niya. Maraming salamat po, sir. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa sakit ng nanay ko, hindi ko tatanggapin ang offer niyo. Hayaan niyo po at gagawin ko ang lahat para bumalik ang tiwala ni Ethan sa sarili niya at sa mga babae. Sana nga magtagumpay ka. Huwag ka mag-alala. Dahil kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng bonus. Ay, bongga! Gusto ko yung pa-bonus mo na yan, Sir Matthew. Ay, pero nasan nga pala si Ethan? Pwede ko ba siyang makita at makilala? Actually, dito siya nakatira. Sigurado ako na nandun siya ngayon sa kwarto niya. Pero, Andrea, bibigyan na kagad kita ngayon ng babala. Masungit si Ethan pagdating sa mga babae. Kaya sana malaki ang pasensya mo. Naku, sir. Sisiw sa akin yan. Yung mga supervisor sa pabrika kung saan ako nag-work, masusungit din. Sanay na ako sa ganyan. Ngumiti pa si Andrea pero sa loob niya ay kinakabahan siya. Naisip niyang hindi uubra ang plano ni Benjo dahil hindi naman pala siya gagawing nobya ni Sir Matthew, kundi parang tagapag-alaga at kaibigan ng anak nitong galit sa mga babae. Inaya si Andrea ni Sir Matthew sa loob ng bahay. Sa wakas ay nagawa na niyang lakaran ang napakagandang hagdan na talagang pumukaw ng atensyon niya. Nagtungo sila sa 2 palapag ng bahay. Sir, bakit nasa itaas ng kwarto si Ethan? Di ba bulag siya? Hindi ba siya nahihirapan sa pagbaba at pag-akyat? Sa bahay na ito, nagkaisip at lumaki si Ethan. Memoryado na niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Kaya kahit nakapikit siya, walang problema. Hindi namin pinabago ang ayos ng gamit simula nang mabulag siya para maging pamilyar siya kahit wala siyang nakikita. Kuminto sila sa pintong nasa dulo. Kumatok doon si Sir Matthew. Ethan! Ako to! Pwede ba akong pumasok? Walang sumagot sa loob, pero binuksan pa rin ni Matthew ang pinto at pumasok na sila. Isang magarang silid ang bumungad kina Andrea na nagpanganga sa kanya. Ngunit malamlam ang pakiramdam doon dahil sa kadiliman ng paligid. Nakababa lahat ng kurtina. Nakita nila si Ethan na nakaupo sa isang malaking upuan. May nakapatong na wine at baso sa maliit na mesa sa tabi nito. Kaya pala hindi ito sumagot kanina ay dahil may earphone na nakalagay sa mga tenga nito. Ayon kay Sir Matthew ay mahilig makinig ng horror sa podcast si Ethan bilang libangan nito simula ng mabulag. Binuksan ni Sir Matthew ang ilaw kaya nakita ni Andrea ng maayos ang itsura ni Ethan. Bahagya siyang kinilig nang malaman niya na ubod yon ng gwapo.
Ang mukha ni Ethan ay may perpektong hugis na tila inukit ng isang bihasang eskultor. Matangos ang ilong at ang labi ay manipis, ngunit mapula na nagbibigay ng natural na lambing sa mukha ng lalaki. Kahit bulag, ang mga mata ni Ethan ay nananatiling buhay at kaakit-akit. Ang buhok nito ay makapal at kulay itim na may bahagyang alon na parang alon ng dagat. Kahit nakaupo si Ethan ay masasabi niya na matangkad ito at matikas ang pangangatawan. Pakiramdam tuloy ni Andrea ay hinugot na karakter si Ethan sa mga nababasa niyang romance pocketbook nung high school siya. Si Sir Matthew ang unang lumapit kay Ethan habang si Andrea ay nanatili malapit sa pinto. Mas lalong lumakas ang kaba niya. Napakaseryoso kasi ng mukha ni Ethan, mukha talagang masungit. Tinapik ni Sir Matthew ang kamay ni Ethan. Inalis ni Ethan ang earphones. Dad, anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na kung pumasok ako ng walang paalam. Hindi mo kasi ako naririnig dahil may pinapakinggan ka. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Nasa direksyon ni Andrea ang mga mata nito kaya pakiramdam niya tuloy ay nakikita siya ng gwapong lalaki. Dad, are you with someone? I smell a cheap women's perfume. Inamoy ni Andrea ang sarili. Napakalakas pala ng pangamoy ni Ethan. Naamoy pa nito ang pabango niya na tig 300 pesos na hulugan. Tumingin si Sir Matthew kay Andrea at sumenyas ito na lumapit siya. Tumalima si Andrea at may kaba na tumabi siya sa matandang lalaki. Mas lalong gumwapo si Ethan nang malapitan niya yon. Ethan anak, nais kong ipakilala sa iyo si Andrea. Siya ang magiging kasama at kaibigan mo rito sa bahay. Andrea, siya ang bunso kong anak, si Ethan. Good morning, Ethan. Nice meeting you. Sinadya ni Andrea na maging sweet at pabebe ang kanyang boses. Dad, hindi ka pa rin ba sumusuko sa pagpapakilala sa akin ng iba't ibang babae? Ilang babae na ba ang pinakilala mo sa akin pero lahat sila hindi nagtagal? Hindi sila nagtagal kasi hindi mo pinakikisamahan na maayos. Dahil hindi ko kailangan ng kaibigan. Lalo na kung babae. How much did you pay for this one? You're just wasting money, Dad. Ethan, alam kong mahirap para sa iyo ang magtiwala ulit sa babae. Pero baka makatulong si Andrea sa iyo. Nararamdaman ko na iba siya sa mga babaeng ipinakilala ko sa iyo. Pwede mo siyang maging kaibigan. Kaibigan? Lahat ng babae pare-pareho. Nandito lang sila para makakuha ng kung ano ang gusto nila. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka na parang basura. Ethan, hindi lahat. Tingnan mo ang mami mo. Dad, iba si mami. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Ethan. Hindi ako nandito para manghingi ng kahit ano. Nandito ako para makatulong kung kakailanganin mo. I don't need your help. Anak, subukan mo munang kilalanin si Andrea. Baka magbago ang isip mo. To be honest, gusto ko ang personality niya. No, Dad. Hindi ko na siya kailangang kilalanin. Naamoy ko pa lang yung mumurahin niyang pabango. Alam ko na kaagad kung anong klaseng babae siya. Gusto sanang sumagot ni Andrea sa sinabing yon ni Ethan, pero naisip niya na baka mas lalo yung magalit kapag ginawa niya yon. Nasaktan siya ng kaunti dahil nahusgahan na agad siya dahil sa pabango niya. Yun lang kasi ang kaya ng budget niya. Sir Matthew, lumabas na muna siguro tayo. Parang hindi yata magandang mood ni Ethan. Ama yan, lumabas ka na. I mean, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Nagpaalam na si Sir Matthew kay Ethan. Lumabas na sina Andrea sa silid na yon. Pakiramdam ni Andrea ay nakalabas siya sa lungga ng isang galit na dragon. Humingi ng despensa si Sir Matthew kay Andrea sa inasal ni Ethan. Naiintindihan ko kayo, sir. Ganun nga po talaga siguro kapag nawalan ka ng kakayahan na makita ang paligid mo. Pero itutuloy pa ba natin to, sir? Ayaw naman po kasi ni Ethan. Itutuloy mo pa rin ba ang trabaho mo kay Ethan? Subukan mo muna kahit ilang araw. Kung hindi mo kaya, magsabi ka lang sa akin. Kung aatras po ba ako, may makukuha pa rin akong pera? Papaoperahan niyo pa rin bang nanay ko? May makukuha ka pa pero hindi na ganun kalaki.
And I'm sorry. Hindi ko rin papaoperahan ng nanay mo kung sakali na aayaw ka. Kung naopera na siya at umatras ka, papabayaran ko sa inyo ang lahat ng nagastos ko sa nanay mo. Naiintindihan ni Andrea ang sinabi ni Sir Matthew. Ayon pa kay Sir Matthew, kailangan ay sa bahay na yun na siya manirahan upang mas masanay si Ethan sa presensya niya. Inasahan na yun ni Andrea kaya hindi na siya nagulat. Nagpaalam muna siya sa matandang lalaki upang kunin ang mga gamit niya sa bahay nila. Inihatid si Andrea ng mag-arang sasakyan sa kanto nila. Nang bumaba siya ay nagulat siya sa paglapit ni Benjo. Ang angas nung nagatid sa'yo ha. Nagpunta ka na ba dun sa bahay ng matandang lalaki? Oo, doon ako galing, babe. Oh, kumusta usapan nyo? Sa tingin mo ba, mapapaikot mo yung matandang yun sa mga kamay mo? Hindi ako sa kanya magsisilbi. Sa anak niya. Ginawa niya ako regalo sa anak niyang lalaki na bulag. Ano? Ang akala ko ba binili ka nung matandang lalaki? Binili niya ako para panregalo sa anak niya. Kung ganon, yung anak na lalaki na lang niya ang paikutin mo. Bulag di ba? Mas madaling lokohin yun. Susubukan ko kahit kinakabahan ako sa pinapagawa mo, Benjo. Isipin mo na lang ang magiging future natin kung mapupunta sa iyo lahat ng kayamanan nila, di ba? Ibinigay na ba sa iyo yung bayad? Baka naman… Pagkatapos ng 1 buwan, saka ako makukuha yung kalahati. Yung kalahati pagkatapos ng 2 taon na kontrata namin. Ano ba yan? Hindi pa nila ibinigay sa iyo ng buo? Mauutak talaga yung mayayaman na yan, no? Kaya lalong yumayaman eh. Pero hindi bale, galingan mo na lang babe. Dapat ma-inlove sa iyo yung bulag na yun ha, para madali mo siya mapaikot. Tumango na lang si Andrea sa sinabi ni Benjo. Kahit alam niyang mali ang pinapagawa nito sa kanya, ay pumayag na lang siya. Mahal niya si Benjo. Ayaw niyang madisappoint ito sa kanya. Bumalik si Andrea sa bahay ni Ethan na dala ang mga damit at gamit niya. Gabi na nang makarating siya ron. Si Wena ang nagdala sa kanyang magiging kwarto habang nandoon siya. Napakaraming kwento ni Wena kay Andrea. Kagaya niya ay madaldal din ng babae at masiyahin. Kaya alam ni Andrea na magkakasundo sila ni Wena. Labis na natuwa si Andrea nang makita niya ang silid niya. Malaki yun at kumpleto na sa gamit. May sarili pa siyang CR na may shower at bathtub. Kinabukasan ng umaga, bumaba si Andrea sa kusina at naabutan niya si Wena na naghahanda ng almusal. Oras na ba ng almusal ni Ethan? Oo. Yun yung pagkain niya. Nagtuturoan pa nga kami kung sino magdadala eh. Alam mo na, galit sa babae Sir Ethan. Simula ngayon, hindi niyo na kailangan magturuan. Ako na magdadala ng pagkain ni Ethan. Tiningnan ni Andrea ang tray ng mga pagkain ni Ethan. Meron daw sunny side up egg, wheat bread, 1 tiyan ng kape, at 1 basong tubig. Nakita niya ang mga lutong bacon na nakalagay sa 1 plato. Pakiramdam niya ay kulang sa sigla ang almusal ni Ethan kaya kumuha siya ng ilang piraso ng bacon at inilagay yon sa platito. Isinama niya yon sa tray ng almusal ni Ethan at nagtungo siya sa silid ng lalaki. Binigyan ni Andrea ng duplicate key si Wena sa kwarto ni Ethan kaya nung pagdating niya doon, nakapasok siya ng hindi kumakatok. Good morning, Ethan! Time for your breakfast! Napabalikwas ng bangon si Ethan at halatang nagulat nang marinig ang boses niya. Maingat na inilapag ni Andrea ang tray sa mesa malapit sa kama ni Ethan. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba umalis ka na? Bakit nandito ka pa? Umalis nga ako, pero bumalik ako ulit dala yung mga gamit ko. Magkatabi nga tayo ng kwarto eh. Kung gusto mo ng kausap, alam mo na kung saan ako pupuntahan. Asa kang pupuntahan kita sa kwarto mo? Ayaw ko nga maamoy ang mumurahin mong pabango eh. Masanay ka na sa pabango ko kasi araw-araw mo na itong maamoy, Ethan. Alam mo, gutom lang yan. Papakainin na kita. Kaya kong kumain mag-isa. Kaya pwede ba umalis ka na sa kwarto ko? Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nauubos ang breakfast mo. Tingnan natin kung hanggang saan niyang kaya mo, Andrea. Pustahan, 1 week ka lang dito. Aalis ka rin kagaya ng mga babaeng binayaran ni Dad para kaibiganin ako. Dami mo pang sinasabi. Oh, kumain ka na. Ang sarap pa naman itong bacon. Bacon? May bacon sa almusal ko? Meron.
Nakita ko kasi na tinapay at itlog lang ang inihanda ni Nawena para sa'yo. Boring? Eh habang hindi sila nakatingin, nilagyan ko ng bacon. Mamaya kakain din ako nito sa baba. 1 beses pa lang yata ako nakakatikim ng bacon. Hindi nila ako pinapakain ng bacon. Isa yan sa mga pagkain na ipinagbawal ng dietitian ko eh. Napansin ni Andrea ang lungkot sa boses ni Ethan. Maliit na bagay lang ang bacon ngunit tila nagdulot yon ng samot-saring emosyon kay Ethan. Nakuha agad niya na masyadong nalilimitahan ang buhay ni Ethan simula nang mabulag ito. Marahil ay isa yon sa dahilan kung bakit ito masungit. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanila na kumain ka ng bacon. Bumalik sa pagiging masungit ang mukha ni Ethan. Kahit may dala kang bacon, hindi mo pa rin makukuha loob ko, no? Umalis ka na nga, Andrea. Saka yung bacon, alisin mo yan. Hindi ako pwedeng kumain yan. Okay, kung ayaw mong kainin ng bacon, ako na lang ang kakain. Ay, mukhang sarap-sarap pa naman ito. Malutong tapos ang bango-bango. Ay, sige na nga. Kakain na ako. Uunahin ko yung bacon. Pinalakpakan ni Andrea ang sarili niya dahil nagawa niyang mapapayag si Ethan na kumain nito na nandun siya sa kwarto nito. Tumayo muna si Ethan at nagtungo sa banyo. Humanga siya dahil kahit wala itong nakikita ay nagawa nitong makapunta sa banyo nang walang kasama. Hindi makapaniwala si Wena na nagawang pakainin ni Andrea si Ethan. Ayon dito, minsan lang kumain si Ethan at madalas ay kapag nagugutom lang yon kumakain. Para kay Andrea ay isang malaking achievement yun. Sa unang 3 araw ni Andrea sa bahay na yon ay hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang pinagsungitan at pinagtabuyan ni Ethan. Kapag nararamdaman nito na nandun siya sa kwarto nito ay pinapaalis siya nito ngunit hindi nagpapatinag si Andrea. Naniniwala siya na lalambot din ang puso ni Ethan sa kanya. Tuwing Sabado ay umuwi si Andrea sa bahay nila para makapagpahinga. Yun din ang araw na nakakapagkita sila ni Benjo. Ano na babe? In love na ba sa'yo yung bulag na mayaman? Mukhang di pa. Palagi ako sinusungitan eh. Daig pang babae kapag may regla. Saka hindi ko alam kung paano ko siya mapapaibig, babe. Bulag kasi siya, hindi niya ako nakikita. Diskartehan mo lang. Kung kailangan na ibigay mo yung katawan mo sa kanya, gawin mo. Nagbibiro ka lang sa sinabi mo, di ba? Seryoso ko babe. Pero nangako ko sa'yo na kapag inasal tayo, ikaw ang makakakuha nito. Ikaw ang una't huli. Ano ka ba? Walang kaso sa akin kung hindi ka na virgin kapag ikinasal tayo. Ang importante, makuha natin ang lahat ng kayamanan ng pamilyang yun. Hindi makapaniwala si Andrea sa sinabing yon ng kanyang nobyo. Masakit sa kanya na ayos lang dito na ibigay niya ang kanyang pagkababae sa ibang lalaki, alang-alang sa pera. Ngunit masyado pa ring bulag si Andrea sa pag-ibig niya kay Benjo. Kaya kahit hindi na tama ang sinasabi nito, ay nananatili pa rin siyang nobya ni Benjo. Nang bumalik si Andrea sa bahay ni Ethan, ay mas determinado na siyang mapaibig ang binata. Siya na ang palaging nagdadala ng pagkain dito at himala na kumakain nito kahit nandun siya sa kwarto nito. Isang umaga, pagkatapos kumain ni Ethan ng almusal, ay isang ideya ang naisip ni Andrea. Ethan, lumabas tayo. Maglakad-lakad tayo kahit nasa loob lang ng bakuran nyo. Ayoko, mainit. Yun na nga eh, magandang mainitan ka ng sikat ng araw. Kung makikita mo lang yung balat mo, ang putla-putla na. Papunta ka na sa pagiging zombie. Sinabi ng ayoko eh. Okay, ibababa ko lang itong mga pinagkainan mo tapos babalik ako rito. Dapat ready ka na ha? Nagbingi-bingihan si Andrea sa pagtutol ni Ethan. Agad niyang ibinaba sa kusina ang tray at binalikan si Ethan sa kwarto nito. Nakaupo si Ethan sa gilid ng kama. Totoo bang maputla ng balat ko? Oo, grabe. Parang wala ka ng dugo. Mukha ka ng vampira. Kanina zombie, tapos ngayon vampira naman. Anong susunod? Aswang? Dami mo pa sinasabi. Tara na! Aalalayan sana ni Andrea si Ethan sa paglalakad nito ngunit tumanggi ito. Hindi raw nito kailangan ng tulong niya. Naalala niya na memoryado nga pala ni Ethan ang buong bahay
Kaya hinayaan na lamang niya ito. Ngunit nasa likod lang siya ng lalaki. Nagawang makababa ng hagdan ni Ethan at makalabas ng bahay. Nang makita ni Wena si Ethan na nasa labas ng bahay, ay tuwang-tuwa yun. Nag-thumbs up pa yun sa kanya. Naglakad-lakad si Ethan. Wala itong kaalam-alam na pinagmamasdan niya ang gwapo nitong mukha. Kung wala siyang nobyo, baka na-fall na siya rito. Tiwala na si Andrea na kaya na ni Ethan ng maglakad-lakad, ngunit wala siya sa likod nito. Nagpunta siya sa unahan ni Ethan habang pinagmamasdan ng napakagandang bakuran. Nagulat si Andrea nang biglang natapilok si Ethan. Nawalan ito ng balanse at dumaga nito sa likuran niya. Kapwa sila nakadapa sa lupa habang nasa ibabaw niya si Ethan. Aray ko! Ang dibdib ko! Agad na umalis si Ethan sa ibabaw niya at kinapa siya nito. I'm sorry, are you okay? Nasaktan ka ba? Biglang natigilan si Ethan. Napangiti si Andrea. Sa tono ng boses nito ay ramdam niya na nag-aalala ito sa kanya. Salamat sa pag-aalala mo, Ethan. Okay lang ako. Anong nag-aalala? Sino ba kasing naglagay ng bato dito? Wala yan dati eh. Galit na tinawag ni Ethan si Wena. Natatarantang dumating si Wena at halata ang takot sa mukha nito. Bakit po, sir? Bakit bigla nagkaroon ng bato rito? Sir, dati na po nandyan yan. Huwag mo akong ginagawang tanga, Wena, ha? Memoryado kong bahay na ito. Wala yan dyan. Alisin mo nga yan. Opo, sir. Hukayin ko na po. Tumalikod na si Ethan at bumalik sa loob ng bahay. Labis na naawa si Andrea kay Wena dahil talagang takot na takot ito kay Ethan. Siya na ang humingi ng pasensya kay Wena sa inasal ni Ethan. Ayon kay Wena ay ayos lang yon. Sanay na raw ito sa ugali ni Ethan na ganun. Sinundan ni Andrea si Ethan at sa kwarto niya na ito naabutan. Ethan, hindi mo dapat sinigawan si Wena. Pwede mong sabihin sa kanya na maayos sa mga bagay-bagay. Ano bang pakialam mo? Wala kang karapatang sabihin sa akin kung paano ko itatrato ang mga tao sa bahay na to. Saka, kasalanan mo rin to eh. Kung hindi mo ako pinilit na maglakad sa labas, hindi ako madadapa. Tumahimik na si Andrea at hindi na sinagot pa si Ethan. Sa ugaling yun ni Ethan na hindi niya maintindihan, ay sigurado siya na mahihirapan siyang paibigin ito at paikutin ito sa mga kamay niya. Isang gabi, naisipan ni Andrea na tumambay sa kwarto ni Ethan. Nagdala siya ng butong pakwan na nakita niya sa pantry. Binuksan niya ang TV ni Ethan na sobrang laki. Panood ako dito sa TV mo ah. Mas magandang manood dito kasi malaki. Teka. Bakit may TV ka pa? Hindi mo rin naman ito nagagamit. Ano bang pakialam mo? Papayagan kita na dito ka manood pero huwag kang magulo. Okay. Hindi mo ako mararamdaman na nandito ako. Di nga kita mararamdaman pero naamoy ko yung mumurahin mong pabango. Galit na galit ka talaga sa pabango ko, no? Naglagay ng earphone si Ethan habang nasa kama. Nakasandal ito sa headboard. Alam ni Andrea na nakikinig ng horror podcast si Ethan kaya hinayaan na lang niya ito. Habang siya ay nagplay ng isang romantic movie. Hindi siya mahilig sa horror dahil matatakotin siya. Hindi na siya nanood ng horror movie simula nung napanaginipan niya yung babaeng multo sa pinanood niyang pelikula. Imbes na sa TV ay kay Ethan nakatingin si Andrea. Hindi niya alam kung bakit galit sa mga babae si Ethan. Tinanong niya yon kay Sir Matthew pero ayon dito ay si Ethan dapat mismo ang magsabi sa kanya. Kapag daw inopen ni Ethan ang bagay na yon sa kanya, ibig sabihin ay nakuha niya na ang loob nito. Biglang dumako ang mata ni Ethan kay Andrea na parabang nakikita siya nito. Agad na ibinalik ni Andrea ang mata niya sa TV. Are you staring at me, Andrea? Sandaling inalis ni Ethan ang isa nitong earphone. Ha? Hindi ah. Bakit naman kita titignan? Nanonood ako ng TV. Malakas ang pakiramdam ko. Alam ko kapag may nakatingin sa akin. Baka multo yung nakatingin sa'yo. Nakaka-attract ka ng mga multo kasi puro horror pinakikinggan mo. Huwag kang maingay, Ethan. Hindi ko maintindihan ng pinapanood ko. English pa naman.
Hindi na muling tumingin si Andrea kay Ethan. Nakalimutan niya na kahit bulag yon ay malakas ang pakiramdam nito. Natapos na ang pelikulang pinapanood ni Andrea at wala na siyang mapili na pwedeng panoorin. Naisip niyang tumabi kay Ethan. Kinuha niya ang isang earphone at inilagay sa tenga niya. Ano ba? Akin na yan! Gusto ko mapakinggan ang pinakikinggan mo. Para kasing hindi nakakatakot kasi boses-boses lang. Ang yabang mo ah. Okay, sige. Eto, pakinggan mo. Tiningnan ni Andrea ang paggamit ni Ethan sa cellphone nito. Gumagamit ito ng voice command at nagplay ng isang panibagong horror story. Kinuha ni Ethan ang butong pakwan at kumain noon habang nakikinig. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niya ang takot sa kwentong pinapakinggan nila ni Ethan. Malakas na napatili si Andrea nang biglang nagkaroon ng malakas na sound effect. Naitapon niya ang mga butong pakwan at napayakap siya kay Ethan ng mahigpit. Hindi pala nakakatakot ha. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ni Andrea ang mataginting na tawa ni Ethan. Hindi naman talaga nakakatakot. Nagulat lang ako. Ayoko na nga makinig. Gagaya pa ako sa nanay ko na may sakit sa puso eh. May sakit sa puso ang nanay mo? Meron. Kaya nga tinanggap ko tong offer ni Sir Matthew kasi isa sa mga reason ko ay ang nanay ko. Kailangan niya maoperahan, kundi matitigok siya. Anong matitigok? Matitigok, madededs, matetegi, mamamatay. Namatay ang mother ko dahil sa heart attack. May charity ako na tinutulungan na puro mga taong may heart problem ang beneficiary. Hindi nasabi sa akin ni Sir Matthew ang dahilan ng pagkawala ng mami mo. Anyway, pumunta ka na sa kwarto mo, Andrea. Gusto ko na matulog. Mamaya na. Magkwentuhan muna tayo. Inaantok na ako. Good night. Hindi na nagpumilit si Andrea dahil alam niya na magsusungit na naman si Ethan. Nagpaalam na siya rito at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Habang nakahiga siya ay nakatingin siya sa kisame. Tila nakikita niya ron ang gwapong mukha ni Ethan. Napangiti si Andrea nang maalala niya ang pagtawa ni Ethan kanina. Maging ang pag-open nito sa dahilan ng pagkamatay ng nanay nito. Ibig sabihin, unti-unti na niyang nababasag ang mataas na pader na nakaharang sa pagitan nila ni Ethan. Bigla siyang kinilig nang maalala niya na aksidente niyang nayakap si Ethan dahil nagulat siya, ngunit bigla niyang naisip si Benjo. Ay, tumigil ka na sa kaharutan mo, Andrea. May Benjo ka na. Itulog mo na lang yan. Kinabukasan ng umaga gaya ng nakasanayan ni Andrea ay siya ang nagdala ng almusal ni Ethan. Pagpasok niya sa kwarto nito ay gising na ito. Bakit ang tagal mo? Lagpas na ang oras ng breakfast ko. Ito naman, aga-aga nagsusungit agad. Na-late lang ng 2 minutes eh. Pero may pambawi ako sa'yo. Dinamihan ko yung bacon. Napansin niya ang pagliwanag ng mukha ni Ethan nang banggitin niya ang salitang bacon. Inilagay ni Andrea ang bed tray table sa harapan ni Ethan at inilapag doon ang mga pagkain nito. Habang kumakain si Ethan ay pinagmamasdan nito ni Andrea. Nakatitig ka na naman sa akin, Andrea eh. I can feel it. Syempre, baka mabulunan ka. Ethan, huwag ka sanang ma-offend sa tanong ko ha. Pero, mahirap bang maging bulag? Bakit hindi mo subukan nang malaman mo? Ito naman, nagtatanong ako ng maayos. To be honest, mahirap. Nagkaroon ng limitation na mga kaya kong gawin. Marami na akong hindi nagagawa na dati nagagawa ko. Ano ba yung nagagawa mo dati na namimiss mo? Beach. Palagi akong nagpupunta dati sa beach kasama si Abby. Abby? Sinong Abby? Ex mo? Ayoko na kumain. Ilabas mo na itong mga pagkain. Wait lang, sino mo na si Abby? Alam mo, masyado ka nang nagiging komportable eh, no? Matuto kang makiramdam kapag ayaw na ng tao na mag-share sa'yo ng isang information, ha? Ikaw nagbanggit kay Abby tapos… Stop mentioning that name!
Alisin mo na nga yung pagkain, Andrea. Tatanong lang naman eh. Habang nakatambay si Andrea sa kusina ay lumapit si Sir Matthew sa kanya. Sinabi nito na sa susunod na linggo ang schedule ng operasyon ng puso ng nanay ni Andrea. Napaiyak sa labis na kasiyahan si Andrea sa magandang balita na sinabi ni Sir Matthew sa kanya. Maraming salamat po, sir. Hindi niyo po alam kung gaano ko kasaya ngayon. You're welcome, Andrea. May bako. Kumusta na kayo ni Ethan? Nagsusungit pa rin ba siya sa'yo? Nagsusungit pa rin po, sir. Pero nabawasan na. Saka nagkukwento na siya sa akin ng mga bagay-bagay. Mabuti kung ganon. Sana maging palagay na talaga ang loob niya sa'yo. Gusto rin kitang i-congratulate kasi so far, ikaw ang pinaka-nagtagal na babae sa anak ko. Lahat sila sumuko sa kasungitan ni Ethan. Dapat po kasi marunong tayong intindihin ang kagaya ni Ethan. Hindi naman po siguro siya dating masungit. Kaya lalabas at lalabas pa rin ang tunay niyang ugali na nawala dahil nabulag siya. Tama ka, Andrea. Mabait si Ethan sa lahat. Nagbago siya nung nawalan siya ng paningin. Anyway, may sasabihin pa pala ako sa'yo. Ano po yan, sir? Birthday ni Ethan sa darating na Saturday. Gusto kong mag-isip ka ng magandang paraan upang i-celebrate niya ang birthday niya. Yung magiging malapit talaga kayo, ha? Baka sa araw na yon, ma-realize niya na walang rason para magalit siya sa lahat ng babae. Sige, sir. Mag-iisip po ako. Ako pong bahala. Well, good luck, Andrea. At oo nga pala, pinoproseso na yung cheque para sa kalahating ibabayad ko sa iyo. Bukas ibibigay ko na yun sa iyo. Mas lalong nadagdagan ang kasiyahan ni Andrea sa sinabi niyo ni Sir Matthew. Napakalaki ng magagawa ng perang yun sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Na-challenge si Andrea sa bago niyang assignment na binigay ni Sir Matthew. Nasa sala siya at nakaupo sa sofa habang nakatitig sa kawalan. Nag-iisip siya ng magandang paraan kung paano nila isa-celebrate ang kaarawan ni Ethan. Yung hindi dapat makakalimutan ni Ethan habang nabubuhay ito. Hanggang sa naalala niya yung sinabi sa kanya ni Ethan nung nag-aalmusal ito, doon niya naisip na dalhin sa beach si Ethan. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at naghanap siya sa internet ng magandang beach na pwede nilang puntahan. May nakita siyang magandang isla sa Batangas na kung tawagin ay Masasa. Sigurado siya na magugustuhan doon ni Ethan. Naghanap na agad siya ng pwede nilang tuluyan at isang transient house ang nakita niya. Tinawagan niya ang may-ari ng naturang transient house at nagpa-reserve na agad siya. Nang sumunod na araw ay ibinigay na ni Sir Matthew kay Andrea ang tseke na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Nanginginig ang mga kamay niya nang mahawakan niya ang tseke. Nag-open siya ng bank account at doon niya muna dineposito ang pera. Nag-withdraw siya ng 100,000 pesos upang meron siyang maibibigay sa pamilya niya. Inurong muna ni Andrea ang araw ng day off niya dahil birthday ni Ethan sa darating na Sabado. Pagsapit ng Sabado, maagang ginising ni Andrea si Ethan. Sinabi niya rito na meron silang pupuntahan. Saan tayo pupunta? Surprise nga eh. Birthday mo ngayon, di ba? Ayaw mo ba ng surprise? Ayoko. Ang KJ mo. Sige na. Ihahanda ko na yung mga dadalhin mo. Mag-ready ka na. Wala nang nagawa pa si Ethan sa plano ni Andrea. Nagpahatid sila sa isa sa mga driver ni na Ethan sa Tingloy Port. Sumakay sila sa ferry papunta sa Masasa. Bakit tayo nakasakay sa barko? Saan mo ba ako dadalhin, Andrea? Ferry lang to. OA ka naman sa barko. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Okay, pupunta tayo sa isang isla. Sa Masasa, nandito tayo sa Batangas. Di ba nabanggit mo na mahilig kang mag-beach dati? Kaya naisip kong dalhin ka sa beach. Sa tingin mo ba ma-appreciate ko ang ganda ng islang sinasabi mo kung bulag ako? Ano ka ba? Kaya nga kasama mo ko. I-describe ko sa'yo ang lahat ng makikita ko. Mag-imagine ka na lang. Inabot ng halos 1 oras ang biyahe nila sa ferry bago nila narating ang isla ng Masasa. Sumakay sila ng tricycle na siyang naghatid sa tutuluyan nilang bahay.
Kubo style ang bahay at nasa harapan noon ng napakagandang dagat. Kahit walang aircon ay malamig at presko sa loob ng kubo. Inaya ni Andrea si Ethan na maglakad-lakad sa tabing ilog. Dahil hindi pamilyar si Ethan sa lugar, ay nakahawak ito sa balikat ni Andrea habang naglalakad sila. Kapwa wala silang suot na tsinelas. Hinahayaan nila na mahalikan ng mahinang alon ang kanilang mga paa. Nagpunta sila sa parte ng beach kung saan walang tao dahil ayaw ni Ethan ng maingay. Alam mo ba, simula nang mabulag ako ngayon lang ulit ako nakapunta sa beach. Talaga? Hayaan mo, simula ngayon, lahat ng nagagawa mo dati na hindi mo na nagagawa ngayon, gagawin natin. Thank you, Andrea. Gusto kong i-commend ang tiyaga mo sa akin. Mukhang hindi nagkamali si Dad na ikaw ang kinuha niya para maging companion ko Ethan, pwede bang pakiulit ang sinabi mo? Ayoko. Masyadong mahaba. Saka, bakit ba hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko sa'yo? Natutuwa lang ako sa sinabi mo. Huwag ka mag-alala, narinig ko lahat. Bakit pinapaulit mo pa? Ang sarap sa tenga Hindi makapaniwala si Andrea na maririnig niya ang mga salitang yon kay Ethan. Matapos ang napakaraming beses na pagsusungit nito, ay tila tuluyan ng lumambot ang puso ni Ethan sa kanya. Habang naglalakad sina Andrea at Ethan ay walang sawang inilarawan ni Andrea ang paligid nila. Maayos at detalyado niyang dinescribe kay Ethan ang asul na dagat at kalangitan at ang pinong buhangin. Habang nagsasalita si Andrea ay nakangiti ng matamis si Ethan. Alam ni Andrea na hindi siya nagkamali na dinala niya sa lugar na yon si Ethan kahit siya ay masaya rin na kasama niya si Ethan sa ganong kagandang lugar. Kinagabihan, nagpahanda si Andrea sa owner ng bahay ng isang dinner na malapit sa dagat. Halos mga seafoods ang pagkain nila. Hindi nawala ang chocolate cake na ni-request ni Andrea. Bago sila kumain ay kumanta si Andrea ng happy birthday habang hawak ni Ethan ang cake. Kahit hindi maganda ang singing voice ni Andrea, ay ipinilit niya pa rin ang pagkanta. Mas lalo siyang ginanahan kasi tawa ng tawa si Ethan sa boses niya. Mag-wish ka na, tapos i-blow mo ng kandila. Pumikit si Ethan ng matagal. Nang idilat nito ang mga mata ay hinipan nito ang kandila. Masayang pumalakpak si Andrea. Kinuha niya ang cake kay Ethan at itinabi muna yon para makakain na sila ng hapunan. Anong winish mo? Hindi natupad kapag sinabi ko sa'yo. Ang KJ mo talaga. Pamahiin lang naman yun. Akin na lang muna kung ano yung wish ko. Saka ako nasasabihin kapag natupad na. Bago sila kumain ay nagpicture muna silang dalawa gamit ang cellphone ni Andrea at in-upload niya yon sa kanyang social media account. Matapos ang masarap na hapunan ay naisip ni Ethan na mag-inom. Matagal na raw kasi itong hindi nalalasing ng sobra. Nung hindi pa raw bulag si Ethan ay nakakakita ito at ang mga kaibigan nito. Nagpupunta ang mga ito sa bar at umuuwi ng lasing. Nagpabili si Andrea ng alak, yelo at soft drink sa isang staff na nakita nila. Binayaran na lang nila yon matapos bumili. Ang ginawa nilang pulutan ay ang natira nilang pagkain ng hapon. Sinimula ni Andrea ang kwentuhan ng masaya. Ikinuwento niya kay Ethan ang mga experience niya nung bata pa siya. Maging ang mga nakakatawang eksena at linyahan ng nanay niya ay ikinuwento niya rin kay Ethan. Ginanahan si Ethan sa pagkikwento dahil tila musika sa tenga niya ang pagtawa ni Ethan. Nararamdaman ko na mahal mo ang nanay mo, Andrea. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal na yan habang kasama mo pa siya. Alam mo bang sobra akong humanga sa iyo nang nalaman ko na kaya ka pumayag sa offer ni Dad para maoperahan yung nanay mo? Yun kasi talaga ang goal ko. Gusto ko pang makasama ng matagal si Mama. Gusto ko buhay pa siya kapag natupad ko na yung pangarap ko sa kanya. Alam mo ba na ngayon lang ulit ako naging komportable sa isang babae? Sa'yo lang ulit. Kahit sa mga kasambahay na babae sa amin, palagi ako nakasigaw Nagkaroon ako ng galit sa mga babae dahil kay Abby. Yung nabanggit mo dati na pangalan,
na dati mong kasama na nagpupunta sa beach. Inamin ni Ethan na ex-girlfriend nito si Abby. Mula sa mahirap na pamilya si Abby pero hindi yun naging hadlang para ibigin niya ang naturang babae. Naging masaya ang relasyon ni Ethan at Abby sa loob ng 2 taon. Nag-propose na si Ethan kay Abby at tinanggap naman ni Abby ang proposal ni Ethan. Binigay lahat ni Ethan kay Abby dahil sa labis na pagmamahal niya. Ipinagawa nito ang bahay ni Abby at binigyan ng negosyo ang pamilya nito. Lahat ng luho ay ibinigay niya kay Abby. Hanggang sa mangyari na ang car accident na naging sanhi para mabulag si Ethan. Doon na naging malamig si Abby. Hanggang sa nalaman na lang ni Ethan na ikinasal na si Abby sa isang mayamang lalaki. Nagsimula ng magalit si Ethan sa mga babae. Inisip nito na lahat ng babae ay gagamitin lang siya, kagaya ng ginawa ni Abby. Naiintindihan na kita, Ethan. Salamat at nagtiwala ka sa akin na ikwento ang bagay na yan. Gaya ng sinabi ko, komportable na ako sa'yo. Ramdam ko na mapagkakatiwalaan ka, Andrea. At sana tama ang pakiramdam ko na yon. Hindi agad nakapagsalita si Andrea. Naalala niya ang pinapagawa ni Benjo sa kanya. Walang kaalam-alam si Ethan sa planong yon kaya labis na nakonsensya si Andrea ng sandaling yon. Masayang natapos ang bakasyon ni Andrea at Ethan. Nang makabalik sila sa bahay ni Ethan ay nagtungo na si Ethan sa kwarto nito upang magpahinga. Papasok na sana si Andrea sa kwarto niya nang lapitan siya ni Sir Matthew. Kinumusta nito ang birthday celebration ni Ethan. Sinabi ni Andrea na nag-open si Ethan tungkol sa dahilan kung bakit ito nagkaroon ng galit sa mga babae. Hindi nga talaga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Andrea. Nagagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Maraming salamat ha. Sana huwag mong sisirain ang tiwala ng anak ko sa iyo. Dahil kapag nangyari yon, sigurado ako na babalik siya sa dati. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sisirain ang tiwala ni Ethan sa akin at ang tiwala niyo rin, sir. Sa pagkakataon na yon ay nakapagdesisyon na si Andrea. Hindi na niya gagawin ang iniuutos ni Benjo sa kanya. Hindi niya na yon kayang gawin, lalo na at alam niya sa sarili na may nararamdaman na siya para kay Ethan. Alam niyang mali dahil may nobyo siya pero handa siyang itama ang lahat. Napansin ng lahat ang pagbabago kay Ethan matapos na magbakasyon ito na kasama si Andrea. Hindi na ito palaging nasa kwarto. Maganda na ulit ang pakikitungo nito sa mga babaeng kasambahay. Lumalabas na rin ito at namamasyal basta't kasama si Andrea. Isang araw, umuwi si Andrea sa lugar nila. Habang naglalakad siya ay hinarang siya ni Benjo. Nakangiti ito ng malaki. Ipinaalala nito ang plano nila. Wala nang plano, Benjo. Ayoko na. Hindi kaya ng konsensya ko nalokohin ng isang tao na mabait. Mabait na ngayon? Dati, inis na inis ka kasi palagi kang sinusungitan. Bakit? May nangyari ba sa inyo ng bulag na yon nung nagbakasyon kayo? Wala! Ganyan bang tingin mo sa akin? Mahigpit na hinawakan ni Benjo ang braso ni Andrea. Itong tandaan mo, Andrea, akin ka lang. At kapag hindi mo ginawa yung pinagagawa ko, papatayin ko yung buong pamilya mo. Uuwi ka dito na pantay na ang mga paan nila. Hindi mo kayang gawin yan, Benjo. Di subukan mo ako. Hindi ako nagbibiro. Isang papel ang ibinigay ni Benjo kay Andrea. Nakalagay sa papel na inililipat ni Ethan ang lahat ng ari-arian nito kay Benjo. Pirmado na yon ni Benjo at ang kailangan gawin ni Andrea ay papirmahan si Ethan doon. Binigyan siya nito ng 1 linggo para gawin yon. Kapag hindi niya nagawa ay papatayin ni Benjo ang nanay at mga kapatid niya. Hayop ka, Benjo! Gagawin ko ang gusto mo. Pero simula ngayon, wala na tayo. Narealize ko na hindi mo talaga ako mahal. Ngayon mo lang talaga na-realize? Sinota lang kita kasi ang hilig mong manlibre. Wala akong pakialam kung wala na tayo, basta gawin mo yung pinagagawa ko. Kung ayaw mong patayin ko yung pamilya mo. Hindi magawa ni Andrea na maging lubusang masaya kahit malaman niyang matagumpay ang operasyon ng nanay niya dahil sa problema niya kay Benjo. Alam niyang seryoso si Benjo sa sinabi nito kaya nagkaroon siya ng takot. Hanggang isang gabi, nagpunta sina Andrea at Ethan sa isang restaurant na nasa rooftop ng isang napakataas na building.
Ayon kay Ethan ay paborito nito ang restaurant na yon. Nailang si Andrea dahil hindi siya sanay sa ganung lugar. Habang kumakain sila ni Ethan ay inilahad ni Ethan ang isa nitong kamay. Bakit? May kailangan ka ba? Ipatong mo yung kamay mo sa kamay ko. Nagtatakang sinunod ni Andrea si Ethan. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Andrea. Naramdaman niya ang init ng palad ni Ethan. Andrea, hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos kasi dinala ka niya sa buhay ko. Siguro, kung hindi ka ipinakilala ni Dad sa akin, baka hanggang ngayon naroon pa rin ako sa kwarto ko, nagkukulong. Thank you kasi kahit bulag ako, ipinakita mo sa akin kung gaano kasaya at kasarap na mabuhay. Ethan? Andrea, I love you. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta nagising na lang ako na palagi kitang hinahanap. Yung nakakarita mong pabango. Gustong gusto kong naaamoy bago ako matulog. Andrea, will you be my girlfriend? Napasinghap si Andrea sa pagtatapat ni Ethan. Naluha siya sapagkat nalaman niya na parehas sila ng nararamdaman sa isa't isa. Umiiyak ka ba, Andrea? Nabigla ba kita sa… Oo, Ethan. Oo, ang sagot ko. Mahal na mahal din kita. Labis na saya ang bumaka sa mukha ni Ethan. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Bumulong si Ethan kay Andrea. At ayon dito ay natupad na ang birthday wish nito nung nasa isla sila. Alam ni Andrea na mas magiging madali na para sa kanya na mapapirma si Ethan dahil nobyo niya na ito. Ngunit nagkaroon pa rin siya ng pagdadalawang isip. Hanggang mas nanaig sa kanya ang buhay ng kanyang pamilya. Pero sa pagkakataon na yon ay isang plano ang kanyang binuo. Isang umaga, nakipagkita si Andrea kay Benjo sa isang fast food restaurant. Yon ay upang ibigay na rito ang kasulatan na pirmado na ni Ethan. Nauna roon si Andrea at nang dumating si Benjo ay agad niyang ibinigay dito ang papel. Tumawa ng malakas si Benjo habang tinitignan ang hawak nitong papel. Mahusay ka talaga, Andrea. Sa wakas, mayaman na ako. Wala nang habol ang bulag na yon. Akin ang lahat ng meron siya. At salamat sa iyo, Andrea. Isang makahulugang ngiti ang pinakawala ni Andrea. Oh, bakit kang umingiti ng ganyan? Mula sa kung saan ay may mga pulis na pumasok. Hinuli ng mga yon si Benjo dahil sa pananakot at pagbabanta nito kay Andrea. May isa pang kaso itong kakaharapin at yon ay ang pagbebenta nito ng ipinagbabawal na gamot sa lugar nila. Bukod doon ay gumagamit din ito kaya wala nang natitira sa pera nito. Matagal nang alam ni Andrea ang bagay na yon ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakulong ito dahil bulag pa siya sa mga maling ginagawa ni Benjo. Nang mapusasa na ng pulis si Benjo ay nagpumilit na itong makawala. Panay ang mura nito sa kanya. Galit na galit si Benjo ngunit hindi nagpatinag si Andrea. Diretso siyang nakatingin kay Benjo hanggang sa tuluyan na itong mailabas sa restaurant na yon. Inilabas ni Andrea ang cellphone niya at tinawagan si Ethan. Ethan, tapos na. Hinuli na ng mga pulis Benjo. Maraming salamat, Ethan. Naiiyak na sambit ni Andrea. Salamat sa Diyos. Ngayon mabubuhay na tayo ng tahimik, Andrea. Walang kaalam-alam si Benjo na sinabi ni Andrea ang lahat-lahat. Mula sa plano ni Benjo na papirmahin si Ethan hanggang sa pagbabanta nitong patayin ang pamilya niya. Humingi na ng tulong si Andrea kay Ethan at tinulungan naman siya nito. Si Ethan na nagsuggest ng entrapment operation na yon para makulong na si Benjo. At hindi na nito magawang ipahamak si Andrea at ang pamilya nito. Makalipas ang 2 taon ay dumating na ang araw ng kasal ni na Andrea at Ethan. Hindi naging hadlang ang pagiging bulag ni Ethan upang maging masaya silang dalawa. Hanggang sa humantong na sila sa desisyong magpakasal. Punong-puno ng mga bulaklak ang simbahan. Ang mga bisita ay nakasuot ng magagarang damit. Lahat ay sabik na masaksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ethan at Andrea.
Sa pagtugtog ng wedding march ay naglakad na si Andrea papunta sa altar, suot ang isang eleganting puting gown. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at pagmamahal. Nang makarating siya sa harap ng altar ay inabot niya ang kamay ni Ethan. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Ethan. Wala man yung emosyon, ay ramdam pa rin niya ang nagsusumigaw nitong pagmamahal sa kanya. Napakaganda mo, Andrea. Nambola ka pa, parang nakikita mo naman ako. Totoo, maganda ka. Hindi ko akalain na ganito ka kaganda nung hindi pa kita nakikita. Natigilan si Andrea at may luhang nagbabantang malaglag mula sa mga mata niya. Ethan, huwag kang magbiro ng ganyan. Huwag mong sabihin na Kakakita na ako, Andrea. Malino na malino kong nakikita kung gaano kaganda ang babaeng mamaya ay asawa ko na. Parang himala na isang umaga, nagising ako na meron na akong naaaninag. tuluyan nang napaiyak si Andrea nang dahil sa labis na kasiyahan. Salamat sa Diyos kasi dininig niya ang gabi-gabi kong dasal na makakita ka na ulit. Pero kailan ka pa nakakakita? 5 months ago pa, nung nagsisimula na tayong mag-asikaso sa kasal natin. Kahit ang doktor ko, hindi ma-explain ang nangyari. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Ethan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Andrea. Nagtama ang mga mata nila. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Nang halos hibla na lamang ang layo ng mga labi nila, ay biglang tumikhim ang pari. Oh, mamaya na yan. Wala pa nga yung You May Now Kiss the Bride eh. Natawa sina Ethan at Andrea sa sinabi ng pari. Maging ang mga taong saksi sa kasal nila ay natawa rin. Humarap na sina Andrea at Ethan sa pari at sa altar. Sige po, Father. Simulan na natin ang kasal para makarating na tayo sa You May Now Kiss the Bride. Masuyong tiningnan ni Andrea si Ethan. Tumingin din ito sa kanya at ngumiti. Sigurado si Andrea na yun na ang simula ng mas masasayang araw nilang dalawa.